ay biblical eschatology. Revelation chapter 7 na po yung atin pong tatalakayin ngayon. Po. At siyempre, bago tayo pumalaot, manalangin muna tayo. Pastor Stephen, saan mo sa prayer? Muli Lord, salamat Lord sa pagkakataon at pagkasan sa araw nito. Patuloy po namin, O Lord, pinagkatiwala ang kaganapan ng aming pag-aaral ng inyong mga salita sa isang Lord ang aming mga pakinig at ang isang labig ng aming tagapagturo upang sa ganun po ay magkarugtong-rugtong Lord ang aming aming kaunawaan sa mga salita at aming mga pag-aaral sa akin. Sa kasama po namin na naghahanda pa lang kahit po tumayo sa aming gawain sa ating punto, tinatamulong sila tulad Lord ng Panginoon sa mga isa. Bigyan po namin ang alam ng kaya ng Lord yung buong ng aming pag-aaral sa ating punto. Sa pangalan ng Lord ng anak si Jesus. Amen. Amen. Revelation chapter 7. 98. Ilang talata meron ang Revelation chapter 7. Sa Revelation chapter 6, napag-usapan natin doon yung 6 na seal, hanggang 6 seal, yung atin pong pinag-usapan doon. Sa verse 12 ng chapter 6 hanggang 17, the 6 seal, at yung terror na dulot po nito, yung judgment na dulot po nito. Pagdating po ng chapter 7, hindi agad tinalakay yung ikapitong selyo. Kasi 7 yun, 7. Meron munang tinatawag na interlude. So, dito po, at mababasa po natin dito yung, yung 12 tribes, na tinukoy. Sige nga, basahin muna natin. Sa akin yung verse 1 at saka verse 2, After this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth, so that no wind would blow on the earth, or on the sea, or on any tree. And I saw another angel ascending from the rising of the sun. Rising of the sun. Isa, having the seal of the living God. And he cried out with a loud voice to the 4 angels, to whom it was granted to harm the earth and the sea. Verse 3 and 4. Pastor Ted. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, buhat sa 12 lipi ng Israel. Of the tribe of Judah, 12,000 were sealed. In the tribe of Reuben, 12,000 were sealed. Of the tribe of Gad, 12,000 were sealed. Of the tribe of Asir, 12,000 were sealed. Of the tribe of Naphtali, 12,000 were sealed. Of the tribe of Manasseh, 12,000 were sealed. Okay. Of the tribe of Simon, 12,000 were sealed. Of the tribe of Levi, 12,000 were sealed. Okay, Of the tribe next. of Issachar, 12,000 were sealed. 8. Next. Anong talata? Kasunod. Ano po? 8, basahin ko from NLT. From Zebulun, 12,000. From Joseph, 12,000. From Benjamin, 12,000. After this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. Verse 10. Next verse. Verse 10 to And they were 11. shouting with a great roar, "Salvation comes from our God who sits on the throne, and from the Lamb, and from the Lamb." 11 po. 11. And the angels were standing around the throne and around the elders and the 4 living beings, and they fell before the throne with their faces to the ground and worshipped God.
saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Then one of the elders answered and saying to me, These who are clothed in the white robes, who are they, and where have they come from? Verse 13. Kaya verse 14. 14. Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapinhakian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkup sa kanila. Okay. They Next shall neither verse. hunger anymore, nor thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shiver them and lead them to living fountains of water, and God will wipe away every tear from their eyes. Oh, so buong chapter 7 hindi pa nahihipan o hinipan yung ikapitong selyo. May interlude, ano, parang ano to, patalastas. Anong patalastas, ano? Bago mag chapter 7, bago hipan ang ikapitong selyo, Meron pang advertisement, ano? Oh. Merong sumingit, chapter 7. Ayun nga po. Pinakita rito yung ano, yung 144,000 at inilarawan, yung 12 tribes. Oh, tingnan nyo yung, obserbahan nyo yung 12 tribes. Sinong wala dyan? Sa original? Sige namin yan. Meron bang wala sa original? Siya ano, si Manasi yata wala rito. Andiyan si Manases eh. Diba si Manasi? Sa verse 6 eh. Oh. Sino na wala? Pares. Verse yung Levi Judah sa hindi. Sa original, wala si Benjamin. Tama ba? Tama. Yung sa ano, Exodus. At ang nando doon si ano, sino? Si Nephtali, andyan din sa verse 6 eh. Si Asher, andyan din. Ang nawawala, si Dan. Ay, si Dan. Dan. Dalawa yung baptism. May history po kasi si Dan, di ba po? Yun, Yung meron siyang ano eh, naging problema. sa hukom po ba, yun, sa bilang. Yung parang sumamba siya sa Diyos. Kay Mikas. So check nyo kung anong dahilan bakit nawala si Dan sa 12 tribes, no? Anong cause? No? Yung mo dalawa rin. Meron siyang karumal-dumal na ginawa. May ginawa po. Kaya natanggal siya. Dahil doon, pati lahi niya yata, hindi kaya pati lahi niya naubos. So, napalitan siya ni Benjamin. Okay. So, interlude. Tapos sa verse 9, nakita natin dito yung multitude from tribulation. Inilarawan naman yung yung nakita niya sa verse 9, chapter 7, verse 9. Sabi doon, after these things I look and behold a great multitude. Diba? Great multitude. Oh, itong great multitude, ano yung kanilang naranasan? Hindi rin mabilang, ano? No one could count. Saan galing? From every nation. And all tribes and people and tongues. Ano kanilang kalalagayan? Standing before the throne. Ano? Ito na pong great multitudes, nakatayo sa harapan ng trono. Tama? At sa harapan ng ng Lamb, no, ng ating Panginoon Jesucristo. Sila raw po ay nakasuot ng white robes, puting kasuotan. At meron pa silang mga branches, ano? Ano yung palm branches? O yung yung tawag natin sa mahal na araw, yung Palaspas. palaspas. May mga palaspas sila sa kanilang mga kamay. At sila po ay sumisigaw na sabi nila,
Sa verse 10, salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb. Kaligtasan galing sa Panginoon Diyos, doon sa nakaupo sa trono at saka doon sa ano, no? Sa Lamb. Nandiyan ating Panginoon, ano? Nandun yung dalawa. Sinasamba yung dalawang persona. Nandiyan yung dalawang persona. Ayaw mag-iwalay. Sabi, and all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worship God. Tapos yun ang sabi. Tapos sa verse 13, then one of the elders answered and saying, sabi doon, to me, these who are clothed in white robes, di ba? Who are they? And where have they come from? Sino pong, yung mga nakaputi na ito? Kasi nasa harapan ng trono, no? Sabi din dyan, karoon din dyan. Tapos yung mga elders, nasa paikot naman. Paikot din po. Sila nasa harapan mismo ng trono. Kaya nagtatanong, sino to mga to? Yung great multitudes, ano? Na nakaputi, nakasuot ng puti. Sabi doon, ano? Saan galing? Saan sila nang galing? Tapos sumagot, I said to him, my Lord, you know. Sino yung tinatanong? Yung kausap. Who are they? Sino tinatanong? Angel. Ha? Yung ano. O si John. Si John ang tinatanong, no? Kasi pangitain ni John yan, no? Ay, rabi dyan to. Di ba? Nakita niya sa pangitain. Sino yan? Yung mga nakaputi na yan. Saan galing yung mga yan? Sabi niya, belong. Tapos sabi niya sa verse 10, I said to him, my Lord, you know. And he said to me, ano sagot niya? These are the ones who come out of the great tribulation. Wow. Nung tinatanong, hindi ko alam, sabi ni John, kung saan galing yung mga yan. O sabi naman ng kausap niya, yung great multitudes na yan, galing sa Matinding kapit. matinding kapighatian. Diba? Yung karanasan ng mga yan ay mabibigat, mga matitindi. From great tribulation. So yung Great Tribulation, Bishop, yun yung chapter 6. Yun na ba yung chapter 6? Yung Yung Great Tribulation, yun na yung chapter 6. oh, yung mga Kasi chapter pwede, kasi 7 na galing ito na eh. no? Ay. Pahuli na. Istorya na ito, pahuli na. Ibig sabihin, yung mga nangyari sa chapter 6 niya, di ba? Oh. Parang experience na yan ng mga nakaranas ng dakilang kapighatian. Ibig sabihin, dito, after ng 6 na seal, di ba? Opo. 6 days. 6 seal. Tapos yun ay... May mga pinatay, may mga namatay. May mga tapos yun nakaranas. ay sinasabi nila yun na yung 3.5 years. Oh, sabi lang nila. Years. Kasi di pa tapos ang Great Tribulation eh. Hindi. Dito, 90. galing na sila sa Great Tribulation. 7. Sila yung mga nakaranas ng Great Tribulation. The great multitude experienced the Great Tribulation. Oo nga. Pero itong mga multitude na ito na galing sa chapter 6, kung ang chapter 6 Ay, Great Tribulation. hindi pa tapos yung kasi meron pang ibang mga selyo hanggang ang dulo dito hanggang 13 pa eh. Tapos na siguro yung rapture naman. So depende sa no? Kung ito ay proseso ng istorya o iisang account katulad ng natin. May nabasa nga akong komentary na ang Revelation daw nagsasapin-sapin, hindi siya yung Hindi yung chronological. Oo. Sequence ng events. Jump. Oo, merong mababasa mo nangyari doon sa previous chapter, pero mababasa mo din siya sa sumusunod na chapter. Sobrang kasi nakaya din dyan. Oo. So, yan natin, sinisipat lang muna natin yung kanilang mga naging kalalagayan. Kaya ito yung sagot niya. Ito yung sagot ni John. My Lord, you know. And he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Sa verse 15, for this reason, they are before the throne of God.
and they serve him day and night in his temple, and he who sits on the throne will spread his tabernacle over them. Oh. Ano raw naging ministry nung ang ganda ng ministry nila, no? Yung mga nakaranas ng Great Tribulation. Merong great ministry sa heaven. Araw at gabi. Di ba? Nasa harapan ng trono. Opo. Di ba? Kaya kung gusto mo mga nasa harapan ka ng trono, Maging market. Mas maganda yung nakaupo sa trono. Being trusted. biro mo, di kitang-kita mo na yung nasa harapan ng trono, no? The throne of God and the throne of the Lamb of God. Wow. The throne of the Lamb. They will serve Him day and night, in His temple. Dahil sabi doon, Bakit? No? Because they will hunger no longer, nor thirst anymore, nor will the sun beat down on them, nor any heat. For the Lamb in the center of the throne, for the Lamb in the center of the throne will be their shepherd and will guide them to springs of the water of life, and God will wipe every tear from their eyes. Yun na nyo. Diba? So, yung Lamb daw will be the center of the throne. Referring to Christ. Yung Di ba? Symbolical na ating Panginoon sa Kristo yan, di ba? Lamb. Siya yung nasa sentro raw ng trono. Opo. Di ba? Paano napunta sa trono kung tao yan? Di ba sabi nila, tao lang. Tao lang. Sabi, Diyos yan na nagkatawan tao. Matitito yung verse 15 yung isa kay who is sit on the throne will dwell among them. Sumama yung nakaupo sa trono. Sige, isayin natin. Revelation chapter 7, the painful concern which would surely arise even in the faithful on account of the judgment is here met by a double consolation. Ano yung double consolation? Number 1, basa nga. God holds over them. His protecting hand while war and terrors is free over the Roman Empire. Verse 1 to 8. Verse 1 to 8. Then there is opened up a view of celestial glory which becomes after short tribulation. So, ano pala sa Roman Empire, Romano talaga. Roman Empire. Parang yun sabi ang mayroong karunungan. Tingnan nyo, bakit, saan daw galing? Tingnan, saan daw galing? Galing daw sa iba't ibang mga nation. Bakit, Arise. di ba? Umamon sila. Tinanong ko saan galing yung mga nakaputi na yan. Di ba? Yung mga ganun. Sige, tik natin mamaya yan. His protecting hand while war and terror spread over the Roman Empire. Number 2, then there is opened up a view of celestial glory, which beacons after short tribulation. Hindi great tribulation, short tribulation, So verse 1, chapter 7, di ba? Tama. Okay. Verse 1, the winds have not yet moved, the judgment have not yet begun to take effect. Interlude nga di ba? Parang, Wala pa. ano muna, pahinga. Pikapi muna. After ng Wait lang. 6 seal, Kaya nga sabi, after this, I saw 4 angels, nakakita raw siya ng 4 na anghel, Kasulok. nakatayo, sa 4 na sulok ng mundo. Mayroon 4 corners of the earth, holding back the 4 winds. So, parang kinokontrol niya yung 4 na, yung hangin, so that no wind would blow on the earth or on the sea or on any tree. Amen. So, ibig sabihin, talagang, even the nation, Tinawag muna. controlled by God.
Kung i-allow niya, humihip ka, wala, no? Di ba? Kaya pati bagyo, control by God yan. Sobrang power. Pray lang talaga tayo, no? Para biyayaan tayo ni Lord. Ito talaga. Oo. Kaya nga, ano eh. Naalala ko lang yung mga bagyo na nakaraan, ano? Sa Masbate. Kung kaya lang sana Humuhugot natin ng yun. mga ano eh. Hindi, No? kung kaya lang sana natin, kaya lang hindi natin kaya. Ito. Buti dito sa atin, wala, no? Walang ganun kalakas sa Metro Manila, no? Ay ko sa Metro Manila kaya mo. Yan, sagot kasi matik ng Bishop, Sierra Madre. Ah, Sierra Madre. Yung kaway ng bundok ng Sierra Madre. hindi, aside from that, kahit na may Sierra Madre, pagka inalaw ni Lord, Talaga. God is in control. Siya pa rin ang magpapatigil, di ba? Ibig sabihin kasi, di ba sa Metro Manila Bishop, marami ng born again. Marami nagpipray. Yun nga, yung prayer nga ng mga matuwid eh, mahalaga. Marami sa atin sa Metro Manila ng born again. Kristiyano. Mga sana yung dito sa Metro Manila. Ayun. So yun po yung ano, no? Bawat sulok na nagbubuhay dito. Sabi nga sa verse 1, the winds have not yet moved, the judgment have not yet begun to take effect. Not yet, pero nakaabang. So, sa atin kaya, sa bansa natin, sana ano, not yet din kaya. Not yet yung ano, the big one. Basta ang mahalaga Not is- yet. No? basta may Pero pag seal sinabing tayo, not yet, problem. some other time, no? Nakaabang lang. Pwede nakaabang yan, ano? Kaya kailangan ng ano, pray. Kami, nag-pray kami kagabi. Talagang ano. Nung nagpipray yung isang kapatiran namin, habang nakapagita ko, meron akong nakita ano, yung ulap na maliwanag, Oh. naglilibang. Nakapigit akong gano'n na. Tapos pero nung sumunod, kahit anong pigit ko, wala na akong makita. Wala na. Meron na palang ganun yun. First time yun na na-experience ko yung ganung ano. During the time ng prayer namin kagabi, overnight. Angels yun. O kasi sa panahon natin, yung Bible ministry, nakaano na sa atin yung Holy Spirit. Ito yung kumikilos. Parang open heaven, yung ulap na nagliliwanag na. Para sa ako Naniniwala ako. nakita ko. Oh. Sa Christian sa 6 eh. Yeah, Nakita ko. ayun, Lumabas ang langit eh. Nakita ko yung yung liwanag na yun. Habang nakapikit ako. Para sa atin. Pero kahit napilitin mo pala, yung pigit ka ulit, tapos gusto mo makita, wala, hindi ka lang makita, madilim na. Tumagal sa kanan. Wala ka na makita. Ganun pala yun, ano? So, first in my experience, yung ganun ano. Tsaka meron pa ako. Nung araw, meron akong pangitain din. Hindi ko alam kung pangitain o panaginip. Yung bago pa lang ako nun. So, unang nakita ko mga bundok. Tapos habang Tatagal. habang tinitingnan ko, siyempre merong nagbabaybay na ganoon. Yung parang arko. Hanggang sinundan ko nawala. Tapos sumunod na senaryo. Yun namang karwahe. Sa mga bundok. Sinusundan ko, nawala sa dulo. Baka yung karawain sila kaya. Tapos nung mawala sa dulo, merong kalapati na lumilipad na puti. Opo. Sinundan ko ng tingin yung sa ano yun Tapos biglang dumabo sa likod ko. Nag-speaking in tongue ako sa pangitain ko. Hindi ako nag-speaking in tongue. Pero nag-speaking in tongue ako sa pangitain. So, that is my yung dreams. Hindi ko kung dreams yun or pangitain. May dreams, may vision. Di ba may vision. Magkaiba kasi ang dreams, Opo. iba ang vision eh. Saka yung may feeling galing sa loob. Mas yun. Yung mga bundok na yun, mga parang sa gabay yun. Naglalakbay siya eh. Tapos nawala. May scripture naman talaga sinasabi na. No one Dalawang anointing, parang yun na anointing ni Noah eh. Arko eh. Tapos yung sumunod na anointing, karwahe. Elijah naman yun. Siya kay Elijah. Tapos yun na, yung ibon na puti. Lipad ng lipad. Sunod ako na sunod sa tating sa kanya hanggang dumabo sa likod ko. Yun na. Kaya ulit na Bishop yung pag-awa ni Jesus na bautismo,
Yung kalapating itsura natin dyan. Mm. Nalahat, alam mo ba, sa kulikat ni Jesus, parang gano'n sa kwento mo. Oo, may mga ganyan pala. So, maganda, may mga ganyan karanasan. Basta importante. Di ba? Basta yung patutuo. Saya-saya nga namin eh. Yung patutuo ganyan ni... Mm. Depende, kung gusto maniwala ng kausap ko. Kahit, Basta bigla pala siya dumarating. Ano? Biglang Kasi dumarating. wala namang Dahil may isa pa, nung maging ministro ako. Kasi nasabi ng Bible ministry. Hindi talaga ako nag-preach na wala akong anointing kasi sabi ko sa nababasa ko during the time, no one can preach the gospel unless you meet Jesus Christ face to face. So yun hinihingi ko. Ba't eh? Meron nga kwento ng yung Methodist siya, Methodist. Hindi siya naniniwala sa speaking in tongue. So, dumating tayo, nagbabasa raw siya ng Bible. Nagbabasa siya ng Bible. Tingnan dumating. Tapos bigla na lang, parang buhay na buhay yung binabasa niya. Opo. Luha siya, iyak siya. Tapos, nag-speak in other tongue siya. Personal, speak in tongue siya. Experience ko yan. Nakabiglaan na, ano? Talatang yan. Di ba? Nung magkasama tayo dito sa, nalala mo sa Bible League. Nalala mo isang Bible na, NASB. NASB. Magkasama ba tayo nakakuha? No? Magkasama tayo sa Bible League. Ito yun, no? Naghanap tayo ng Biblia, no? Oo. Naghanap kami eh. Bigla kumistap yun sa gitna. Parang kumistap yun. Tapos yun, nanamot yun. Kaya parang ito kasi yung pagkakain, kaya hindi ko dinadal. Pero yun ang patutuko tayo during magkasama tayo. Kumistap talaga yun. Tingnan mo yun. Manarin lang bili mo nun eh. Kaya hindi ko iniiwan sa bahay, hindi ko talaga inabi yun. So, yun eh. Marami kasi libro nun eh. Diba? Ng mga Bible ng mga luma. Oo. Kasama tayo nun eh. Sa Bible League yun. Oo. Bible League. Bible League nga, question ako nun eh. Akong dalawa. Kumistap talaga, nag-stop talaga siya doon gitna. Pinagtago niyo, kahit hindi sa supposed to be, hindi masyado siya maganda yung bomb. Kasi normal lang eh. Pero dahil sa memory ako sa... Dahil ako ito, nakita mo, yung black. Dahil maganda si King James ang dalawa. Okay, so yun nga. Dito sa manual natin, sabi doon, winds are symbolic of divine judgment. Pag pinakawala ng hangin na yan, talagang... Kaya pati yung mga bagyo na yan, judgment yan eh. Judgment yan, di ba? Yung judgment yan. Yung pinaulan niya ng pinaulan, ng matinding ulan, Judgment din. judgment yun. Kasi meron siyang pinalitaw eh. Hindi nagkataon, pinalitaw ni Lord yung mga proyekto nila, ng mga DPWH na yan, ng mga congressman na yan. Di ba? Siguro, pang-detect Oo. na siguro, lumalabas na yun. Talagang bumaha at Palabigasan na mga yan. Di ba? O di, ayun, nabunyag sila. Parang bigla bumawa yung pangalan ni PBM doon eh. Yan, tataka tayo na Daming pera. may pag ang Diyos ang gumano, sana, yun nga, sabi ko, magsisi sana sila at ibalik nila yung mga ninakaw nila. Upang sa ganun, pakinabangan talaga ng ating gobyerno, ng masa, no? Dahil talaga. Huwag na lang hantayin yung sabi nga, not yet eh. O pwede may nakaambas sa Pilipinas kapag hindi nagsisimula yan. At sa nila, sa pamilya nila. Sila lang naman eh. Hindi naman tayo doon kasama eh. Kanila naman talaga eh. Sige nga, basa nga po Ezekiel 1:4. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga. At nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. So, kita mo, no? Yung malakas na hangin. Sa Jeremiah 22 verse 22, Jeremiah 49:36, Daniel 11:4. Divine judgment. So, Flashing light. Tatangayin ng malakas na hangin ang inyong mga pinuno. Mabibihag Tatangayin. lahat ng nagmamahal sa inyo. Wawasakin ang lungsod ninyo at kayo'y mapapagya dahil sa inyong masasamang gawa. di ba? Divine judgment yan, no? Tatangayin daw ng malakas na hangin Ang inyong mga pinuno. ang inyong mga pinuno. Kaya panawagan po sa mga namiminuno nating bansa. Wala siyang panginginabangan sa mga... Mabibihag Di ba? ang lahat ng nagmamahal Baka tangayin kayo ng hangin dyan, di ba? Sabi nga, Bishop Tapos ipatpat kayo doon sa ikaw mo nang bahala, Panginoon, ang kalooban mo mangyari. Mabibihag
bumibihag sa Eh di, ibig sabihin yung, di ba sa Amerika meron mga, yung hangin nila, ano ba tawag doon? Tsunami. O yung mga tsunami, ano Hindi, tawag? tornado. Tornado na eh, no? Tornado na yung kanilang, yung ano eh, na, Tsunami naman. hurricane eh, no? Yung mga Pero ganun. hindi kasi malakas May hurricane. buhangin na kasama. Alin mas malakas doon? Mas may inapa yung tsunami. Tornado Ang pinaka. tsunami po kasi iba pa po yun. Iba pa yun. Hurricane. Ay, yung tsunano. Malakas yun. Tsunano. Iba, mas lalong, Ang hurricane po malakas na hangin. Parang ibig siya. No? Ba yun eh? Parang ibig po. No? o yung pinakamalakas doon, ano, tornado? Tornado yun. Iba na yun, ano? Yung hurricane, umiikot. Yung tornado, ulit. So, yan, judgment yung mga yan, ano? Pag nadaanan ka ng judgment, ano? Tatay ng bagyo. Wasak. Kasi judgment talaga doon. Talagang nandito eh. Mabibihagan lahat ng nagmamahal sa inyo. Wawasakin ang lunsod ninyo at kayo'y mapapahiya. Dahil sa inyong masasamang Dahil gawa. sa inyong mga korupsyon. Gawa. Tornado kasi Ganun nasa ganun ba? ilalim Dahil sa ng- inyong korupsyon. Yung hurricane, kahit saan nandun yun. Pag nag- Kaya, nung nakaraan po, Uwi po malakas, no? Yung hurricane po. nung nakaraan, nagpunta kami sa ICI. Yun yung body ngayon na mag-iimbestiga sa korupsyon. Si General Asurin. Doon kami sa office niya noong nakaraang araw lang. Na napanood na ninyo yun. So, nakipag-dialogue siya sa amin, mga pastor. So, awa ng Diyos. No? Meron tayong malaking papel sa ano ni General Asurin. Amen. Tuloy lang. Kasi at least meron tayong mga man of God na nasa gobyerno. Di ba? Malaking bagay. Oo. Huwag na sana mangyari sa ating bansa yung ano, yung kung ito ay ano no, amba no. Kumbaga may pumipigil pa lang eh. Kaya hindi nangyayari yung mga ano. Isang angin, ano, apat na angin, no? Bumibigay. Apat na anghel nasa four corner of the earth. Apat na sulok ng mundo, di ba? Yung isa nasa Russia, Kalooban na ng Diyos po yun. isa nasa Amerika, o isa nasa Pilipinas. Biglang nabitawan. Talagang binibigyan pa Biglang ng nabitawan. Wala mo na mamamalitan. Kaya pray lang tayo. Yan ang pinakamagagawa talaga natin ngayon. Pray. Kalooban niya mabusa. Kasi nakikinig ang Diyos sa prayer natin. Divine judgment were to break on all sides, but were to be held in restraint by the four angels until the saints were protected. Hindi naman pala eh. Kailan makalayas mo na tayo yung makalayas mo na. Oh, the saints were protected. Ibig sabihin, during that time of, andyan ang mga saints, Ano, baka hindi pa... oh, hindi ibig pa sabihin, mabitawan, ano pa yung mga... post-tribulation. Oh, Sabi. di ba? May judgment. Pero yung mga saints, they were all protected. Okay. Eh, how about yung mga saints na pinugutan ng ulo? Eh, ngayon, yung binasa natin dito, Oh, yung Arise, Sila yung mga martyr. yung Arise Luzano, Arise mga martir, ano? Martyr priest. Yun na eh. pinugutan dahil kay Jesus. Yan na po, pinugutan dahil sa pananampalataya. Ayaw sumunod. Ah. So, So dito sa 7, nandito pa ang church. Israel, nakatingin ko Israel na sir. Both Israel na. Kasi ito, sa chapter 7, Israel na yun, 144,000. Isiluan mo na ito na 144,000. Pag nasiluan ito, saka na makakano. Kasama rin, siyempre, kung vice versa rin eh. Parang tayo, nasa blessed biyaya tayo. oh, kasi sa verse 3, sabi ng verse 3, no? Saying, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bond servants of our God on their foreheads. Oh, merong tatakan din, ano? Tatakan mo na. Kung natatakan yung... Seselyuhan, yung mga bond Holy servants. Spirit. Bukod pa ba ito sa church? Ay, ba naman sa rin church kasi, ano to eh. Israel to eh. Pero sa atin lang ang church. Oh. O, tapos yun, kinlaro kung sino yun. Ang Ano, church kasi, 144,000. Ang church kasi, kabilang ang Jews at saka Gentiles. Jews and Gentiles.
Pero ito kasi tinatag natin din sa ano, yung... Kaya ang tanong mo dito, bukod dito sa church. Kasi Israel lang siya, no? Sa akin kasi may title eh, The Seed of Israel. Mm. Itong chapter 7 naman ng Revelation. So yun naman ang istorya. Up to 9. Pagdating naman dito sa up to 8 yun. Pagdating naman sa 9, multitude from the Great Tribulation. Nakaharap sa Bible. So, Israel, from verse 1 to 8. Tapos dito sa 9, after hanggang tatlo na 17, lahat ng multitude bagsak. from the Great Tribulation. So nakaharap kasi sa Bible yun. Siya, Siguro itong 9 to 18, ito siguro yung church na sinasabi natin. Lahat na to. Or ito ay vision. Pakalata, no? Ito ay vision concerning their generation. oh. Yun nga eh. Kasi Yan ang mga tanong na kailangan natin. kasi vice versa kasi yan. Tulad sa atin, ang Kristo na sa grace. Pero may buhay naman doon sa mga Israel. Kahit wala yung... Ganun din ito, habang nasa... Kasi kung titignan mo, sa panahon natin ngayon, ano na eh, disintegrated na, wala na ang mga tribun doon sa tinagal ng panahon. pero ang Wala na ito eh. Tama. Hindi na ito kamukha nung unang araw na ang census nila ay tribu-tribu. Kasi siyempre, Binibilang ang mga pangalan sa census nila sa ganitong kategorya. Sistema ito ng panahon ng Book of Chronicles na ganito, no? So, I feel na itong vision na ito ng chapter 7, hindi ito natin pwede ituring na futuristic, kundi their generation. Vision na pinakita sa kanila noong ang mga census, nabibilang pa yung 12 mil na yan noong panahon ng ano na yan. kasi yung mga tribus natin, yung mga ito, naglakbay naman yun eh. Hanggang sa mga dumating sa atin din eh. Naglakbay din yun. Ito lahi lang ito. Yung 12 tribes natin kaya ito, lahi ito nung pinagbulan din. Dumating din Iba sa atin. pa kasi yung 12 tribes, iba pa yung 144. Ito na sir, ito na yun. Times 4 na to, Yan. 144 na to. 144 na to. Pag 12 times, Nakalagay din dito 12 times na iba pa yung 12 at iba pa yung 144,000. ito na sir, yung kasi dalawa. 12 times Baseball kasi. Bawat 12 times kasi, isa sa kanila 12 mil. pag pinag-multiply mo, 2 times po yun, 144. Mga lahi nila yun. So, ang ganitong klaseng census ng bilangan, so sistema ito ng lumang tipan eh. Sistema ito ng Book of Chronicles na ganito sila mag-census, mag-record ng mga ng lahi nila. Ngayon, hindi binabanggit dito. Tayo naman ng mga leaders kasi, kinoconnect natin sa Israel ngayon. Ang Israel matagal na nag-disintegrate for 19,600, almost 2,000 years. 1946 lang sila nakabalik. So itong bilangan na to, hindi ito applicable sa ngayon. Ito'y marahil applicable lang ito. So anything na siguro iisipin natin na ngayon ito o sa future ito, baka mamamali tayo ng baka mapapa-ICGC style yan base sa ating napagis ng katuruan kasi na hindi tayo natin ito tinitingnan base sa verse. Kasi sa dito, sa first level pa, may 2 witness pang lalaki. Kaya, kasi ang tanong ko dito, sinabi na sa na ang church kinabibilangan ng Jews at Gentiles. Wala na. Ngayon dito, meron itong talagang specific na Hudyo lang. So ang tanong ko, ito may bukod pa sa church? Kasi kung ito'y bukod pa sa church, ano ito? Ito ba yung sinasabi ni Paul na maliligtas ang Israel pagdating ng panahon? Pwede sir, kasi Pwede ganun. Yung mga gano'n, no? Kasi naisip ko, ang talagang mula nung pinag-aralan natin, eschatology, isa lang na sinisipat ko sa lahat ng pinag-aaralan, saan tayo nandoon ngayon sa lahat ng to? Sa mga ito. Oo, saan tayo naroroon? Kadalasang kwento nila. Dito tayo share sa ano? So, Dito tayo sa ano? dito malinaw na ang sinelyuhan, no, dito ang sinelyuhan Tribes. na tinawag na mga bond servants of our God on their foreheads
kinlaro sa verse 4. Verse 4, Oo. 144,000. Opo. Na yung 144,000 na bilang na yan, 12,000 each tribe. Mm. 12,000 each tribe. Kaya 12,000 Times. time is 12,000. 12, di ba? 1/4. 12 sila, di ba? So, 12,000. O, di, 144,000 lahat. Tapos isa pa yan, Bishop, yung 144,000 o 12,000 each tribe, sobrang kukonti niyan sa talagang bilangan ng Israelita. Opo. 144,000 lang yun. Oo nga. Eh, yan, basta niligtas nila, 144 lang. Kaya nga, Wala- 12,000 lang. Kumbaga panahon nila to, Hindi kasi, hindi. Yun, Hindi, Kaya nga, Generation di ba? Kasi ito mo, sa chapter 7 kasi, sisilwan. So, di ba sinasabing na silwan? ang matindi dito, Yun, sabi hindi ng talaga sila mga ganun. saksi niyo ba, sila daw yan. Ay, ayaw na. Sila lang yan. So, sisilwan pa nga eh. Oh. So during that time until they have sealed. During that time Mm. So sa panahon natin ngayon naselyuhan na ba o seselyuhan pa lang? Hindi pa. Oh. Hindi pa kasi nandito pala. Kung end timer ka, Nandito pala tayo kung sa ano ka, kung futuristic ka, Future to. oo, hindi pa naseselyuhan. Kasi kung Pero kapag preterism ka, selyado na. Tapos na. Ay, ito, sisilwan pa lang eh. Kapag preterism. Pag preteris ka, di ba? Sisilwan pa lang Sige. eh. Dito seselyuhan pa lang eh. Oo. Dito lang sa chapter 7, pero may chapter 8 na. Oo. Di ba? Isang ang church sa akin ng Paranao, ito nasa 9 to 9 So, to 18. Verse Opo, 9 to kasi 18. lahat ng bansa. Dahil lahat ng bansa. Ibig sabihin, itong 144,000 coming from the 12 tribes, Yeah. they were sealed, no? They are the servants of our God, sealed on their foreheads. Sabi ganun, ano? Mm. Pagdating sa chapter 7, verse 9, yung the multitude Tayo na to. from the tribulation. May Gentiles na rito. So itong multitude from tribulation, yung tawag doon great multitude, di ba? Experience great tribulation. Tulad nung panahon ni Hitler, 8 millions na Jew yun. Kasama Di rin. ba? 8 millions na Jew yun. Oh, sino kaya 'yun ano? So, yan ay tapos binanggit nga, sino 'yon? Sabi kay Jan Opo. nung ano sino yung mga nakaputi na 'yan? Na na galing yung great multitude na 'yan. Kayo po ang Di ba? makakaalam. Hindi ko po alam. Kayo po nakakaalam. Sabi Sinabi ko. rin. Tapos pinaliwanag niya, ay galing niya sa iba't ibang mga lipi. Bansa. So, ibig sabihin, hindi lamang lipi ng Israel. Hindi na lipi ng Israel ito. Ano po? Pangkalahakan. Good nation din. Yun. Coming from every nation. Nation din yung Israel, di ba? Diba? Oo. Natuloy natin. Basta doon lang tayo sa Okay. kasunod. So, sabi nga, the act of sealing also shows this to be Christ. Yung act of sealing, dito na tayo sa sealing, tama ba? Diyan na ba tayo? Para mahapon na tayo. 99? Yung, verse, Dito po sa baba. Tapos sila. sa baba. Second Timothy. Hindi pa natin natalakay nasa taas. The sea, sabi doon, the sea of men or nations. Or Yung nation. pa lang symbolic of Oh, yung sea, no? The writer was reminded of this on Victory Day? Victory. Victory Day in Chicago at the end of World War II. Victory Day. Victory Day, The sea of paces moved on that occasion like the waves of the sea. Oh, may mga symbolical, Yung sea. Yung the trees, no? Oh. Kings, strong ones, no? In Isaiah chapter 10 verse 18 to 19, Daniel 4, Ezekiel 31:3. So may symbolical din
Yung mga trees, parang ito yung kumakatawan sa mga hari. Kailan, may sagot Malalakas na naman. tao, no? Malalakas na bansa. Parang gano'n, ano? May sagot naman eh. Oh, nandiyan yung mga ano. Nandun naman Kaya yung- nga sabi, wag mo nang pinsalain. Alin ang wag pinsalain? Yung dagat. Kasi Ano pag pa, yung mga napanahon, puno. Diba? Yun ang sabi, wag daw mo nang pinsalain, eh, no? Until. Oh, yun nga. Pagkasahan niya ang mga hurting the trees Oh, brings injury Yun. So, hurting of the trees brings injury to to those under its branches. Lalim ano? Siyempre, no? Lalim ano? Oh, pag pininsala daw ang puno, damay ang galamay. Oh, yung nasa Parang gano'n, no? Yung nakasilong. Under, Ano? nakasilong. Trees, puno. Puno o pinuno? Puno. Puno. Pagka napinsala ang puno, pati dahon, naglagan yan, di ba? Eh, yung nakasilong pa. Oo, yan. Yung nakasilong. Yan, yan, yung Under mga the tree. ano. Nakasilong tayo rin ba? Eh, under the tree. Kaya, yun muna yung ano. Kaya meron interlude, ano? Sabi nga sa verse 2, ano yung verse 2? And I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal of the living God, and he cried out with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea. It was granted, ano? So, verse 2, according to Hengstenberg, things the angel hear. So, Jesus. sino raw yun? Jesus as in the Old Testament and Revelation 10:1 and 18:1. Basa nga muna 10:1 na Revelation. And I saw still another mighty angel coming down from the heaven, clothed with a cloud, and rainbow was on his head. His face was like the sun, and his feet like pillars of fire. 18:1. Yung palabas to. After these things, I saw another angel coming down from the heaven, having great authority, and the earth was illuminated with its glory. Okay, so according to ano dito sabi, number 1, this interpretation is favored by una, the authority he exercises over the other angels. He has an authority exercises over the other angels. Pangalawa, the fact that he comes from the place of the rising of the sun. 170 oras. He comes from the place of the rising of the sun. Luke 1:78, Malakay 3:20. Pangatlo, by the fact that he possess the seal of God. Yan yung tatlong dahilan, ano? Jesus din yun. Kaya referring to yung hindi to natural angel o common angel. Siya yung under niya lahat ng angel. Under niya lahat ng angel, di ba? Jesus. Oo. So it refers to our Lord Jesus Christ. Why na rin pala siya nung Old Testament, Oo. angels. So sa lumang tipan, nagpapakita ang angel and Angel. pagkatapos na ang tawag doon theophany. Theophany. Yung the pre-existence of our Lord Jesus Christ in the Old Testament. Theophany. Yan ang tawag doon, theophany. Nagpakita ng angel yung pala si Lord. Apo. Pati pala yung panahon ni Melchizedek, parang yun na rin. Abraham, panahon nila Abraham, nila Jacob. Melchizedek siya yun. Yun, basta Theophany. theophany ang tawag doon, ang terminology doon. Okay. Yung pre-existence of our Lord Jesus Christ in Old Testament. Parang body of God yun. Body of God. Pani-body. So, ayan nga, yung tatlong bagay na yun na natin. So, before the impending judgment, first the elect are sealed. Maraming mga pa nalaglag. Ayan. First the elect are sealed and there appear two companies. What is the first company? The elect of the 12 tribes of Israel. The elect of the 12 tribes of Israel. The Jews who become part of the Christian church. Ito na.
Kaya pala sinelyo. Panahon ni Pablo. Yung mga Jew na naging Kristiyano. So hindi pa lamang bang ito, ano, naging Oo, Kristiyano di ba? pa ito. Oo. Panahon na po. Kristiyano na ito eh. Pangalawa, the innumerable company of believers who are called out of all the nations and tongues. Lumabas ano? Yun, the Gentile part of the church. Yun na yung So, verse yung 9 ano, na yun. yung mga pinugutan daw ng ulo. Verse 9 na yun, parang kanina. Yung great multitude. Oo, dito rin. Tinanong ko saan galing eh, no? So, ano yun? Yung believers who are called out of the nation. Literal ba na pinugutan ng ulo, no? Oo. Siyempre, great multitude experience great tribulation. Tsaka yung mga Gentiles. And the result is for them to have a great ministry in heaven. Oh. Puro great yan, ano? So parang mga Romano, marami din pinugutan pa ng Romano. Oh, di ba? Kaya kung gusto mo ng great ministry in heaven, nasa harapan ka ni Lord, ha? Oh, you belong to the great multitude. Ayoko magpugutan ng ulo. Pugutan ng ulo. Di ba? Pugutan ako rin, tulog ka. Parang Andres Bonifacio, atapang atao, di ba? Okay, so this, referring to our Lord Jesus Christ, ano? Words, He shall send forth His angels with a great trumpet sound, and they shall gather His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Yung palang katuparan, no? Oh, yun pala yun. Kahit pala tanggalin 24:31. Yung palang katuparan, no? Kahit pala tanggalin na natin yung libro ni, ano, ni Pablo, tuloy lang tayo sa 1:4. Tapos na istorya. 24:31, ano? Sa gospel lang, tapos na istorya, no? Hindi mo na kailangan naman ng talata. So, next, the act of sealing also shows this to be Christ. Yung act of sealing, yung Siya pa rin, tatakan sa noo, no, sa forehead. Siya pa rin, no? 2 Timothy 2:19, basa. Ano na kanina eh? 2 Timothy Galing, no? 2. Doon lang pala sa gospel ng lahat ng buno. Ngunit, matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Yun lang ang nakalagay. Pakilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Abstain from wickedness. No, nevertheless, the firm foundation of God stands. Firm yan, ano? Having this seal. No, may tatak, ano? And the Lord knows those who are His. And everyone who ano yan? Who names the name of the Lord is to abstain from wickedness. Sa Exodus chapter 12, verse 23. Exodus 12:23. Tingnan natin. For the Lord will pass through the strike the Egyptians, and when he lays the blood of the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. So merong ano, no? Protection Merong talaga. protection, ano? May nangyayaring judgment sa labas. Meron namang protection Kasi yung protection sa mga selyado. Hindi mo kayo protektuhan eh. Oo. Doon na save you. Di ba no? Naniniwala yun eh. Di ba no? Team din ng Moses, naniniwala. So sila nakatatanggap ng protection. So ibig sabihin, during the time of tribulation, nandiyan ang Christian. Meron. Meron man. Depende Pero sa... they were protected. Oo. Kaya nga sa pag-aaral natin, ito kasi, Lalabas talaga na. tayo gusto natin pre-tribulation. At marami nagsasabing gano'n na ano, hindi tayo kasama. Hindi tayo makakaranas ng Great Ito Tribulation. na nga lang yung Ito nga itong Great Tribulation, pinugutan ng ulo eh. Opo. Ito nga yung ginagawa sa atin naman nakakausap natin na hindi gusto na sa Di ba? Tribulation.
Yung great multitude, they will experience great tribulation eh. Eh, magkakaibang ano yun, magkakaibang testimonies yun. Pero Hindi hindi tayo sila, nagkakaibang katutunan. Sa akin nakita ko mali yung mali yung itatakas tayo ng Lord sa sa mga sacrifices, mga kahirapan na ganito eh. Kasi malinaw yung sinabi ni Jesus Christ, ang kausap niya, mga ano yun, believers, mga mananampalataya yun, na Oo. mag-iingat kayo. No? Hindi, kasi ano to, sa... Andyan ang mga palatandaan. Meron talagang tatakas. So nandyan pa yung mga believers, poprotectionan lang sila. May protection. May Kasi divine From the protection. Old Testament, mapapansin mo lahat ng mga judgment ni God sa mga hindi Kanya, ang believers, nandoon, Lagi may prophet. pinoprotect. Lagi may prophet during this time. Sa Old Testament, no? Lagi may propeta sila eh. Yung nakinig sa sinasabi ng propeta, yun ang naman tumatanggap ng blessing. Yung hindi, of course eh. Kaya nga, pero ang ibig ko sabihin, Pastor, hindi inaalis sila ng Lord. Oo, ipinapakita eh, no? Parang sa Egypt, hindi sila inalis ng Lord sa Egypt bago binuhos yung 10 pestilences May sa protection lang. pinrotektahan lang may sila. protection. Si Daniel, nung siya hinatulan na itatapon sa kuweba ng leon, Sa layon. talagang pinasok siya sa kuweba ng leon. May protection din po. Shadrach, Meshach at Abednego, hindi Save siya sa iniligtas pugon. sa apoy, pinasok talaga siya sa pugon, prinotektahan lang siya. Lahat sila protekta, padadaanin ng Lord. Bakit natin sasabihin na sa pagdating sa Great Tribulation, tatakas ka ng Panginoon? Pre-trade. Hindi, baka mayroon naman tayong verse. Malinaw dito. Hindi, baka mayroon naman din naman verse tayo pagkagabi. Meron. Kasi... Hindi take note Hindi, Ang nakalagay well, na dyan eh. yung 12 apostol ng ating Panginoon, Oh. lahat sila dumaan sa Great Tribulation. Yun na nga. Yun na nga. Di ba? Ay, Lahat yun lang namatay yung eh. isa, Pinugutan isa. ng ulo, Hindi, siya pinako ng patiwarik, Si ano lang yata hindi dumaan sa sa kahirapan eh. cross, di ba? Si ano, yung tumalit ni Judas. Ano tayong history na... Tapos, ito yung Meron yan. i-research Ah, Si niyo. Matias, meron yan. Sa history. Bishop, nung na-research ko siya, lumabas na ang pre-trib idea nagsimula lang nung 19th century. Oh, yung Ah, pre-trib sa- idea. Oo, doon lang lumabas yon, yung teaching na yun. Oo. Yung, Eh, lahat sina John Calvin, yung ano pangalan nitong si yung Arminianism, si Calvinism, lahat na pati si Luther, sila ay mga post-reader sila. Hindi sila naniniwala sa silent rapture, hindi sila naniniwala sa mid-trib. Ibig sabihin talaga lagi action. Oo, Wala talagang, sila. oo, gano'n. Pagdating ng mga 1900s, dumating yung teaching niya, kalimutan ko pangalan ng original. Mostly, ano? Hindi sumikat yun. Ano muna, yung tinanggihan. Tapos, merong isang lumabas na preacher na sinusugan niya yun after so many years at pinaliwanag niya. Doon na, nagtayo ng Bible School at sa Bible School, sunod-sunod na itinuro sa mga churches ang pre-trib idea. Hanggang nagkaroon ng movie, kaya sumikat yung rapture, bigla mawawala mga tao bago dumating yan. Kaya yun. Pero yun ang alam ko all throughout these years, pero nung nireview ko ang Revelation at ang Matthew 20, sabi ko, saan itong galing itong idea namin na nakagisnan kung ganitong katuruan na ra-rapture tayo ni Lord, na itatakas tayo. Di ba sa Thessalonica sila? Ano naman yun? Interpretation yun eh, na itatakas ka kasi we are not thou created. Hindi tayo niligtas ng Panginoon unto wrath para tayo hatulan isama sa kaparusahan ng Panginoon. Kasi mali yung kanilang naging Misinterpreted version yun. yung kanilang maging pananaw. Like for example, quoting yung kay Noah raw, di ba? So, nagkaroon ng tinatawag na judgment sa universe in connection to the flood. Pero sila Noah, hindi sila nakaranas ng ano. Pero tingnan yung scenario, no? Nagkaroon ng
great, yung tinatawag na tribulation, doon sa panahon ni Noah, pero Noah and his sons experienced that great Yes. tribulation, Opo. but they were all protected by the Lord when they were in the ark. Parang naman ni Lot. So nakita nila, Parang ni Lot, di ba, na rin na, nila, Opo, kay kung paano Lot. sumisigaw yung mga tao sa labas. Pag-iba naman ang senaryo. Pinalayas muna sila bago Ah. simulan ng sura. Oo. So sabi ko meron tayong mga scripture na pwede Ayun, siguro. Doon, inalis muna. Pwede. Bago Halimbawa, Oo. na bago ang tribulation doon sa Pwede mo sina- yan. Muna yung ano. Then may kailan nangyari. Sabi dun sa... Pero, kwento yun. Ha? Huwag natin, kaya lang, kinoconnect na kaagad natin sa stand natin as pre-tribulationist. Lucas din. Di Lucas ba? Parang kinoconnect na ibang senaryo yun eh. Lucas 17:30. ganun din. Kwento nila yun eh. Kwento ng buhay nila yun. Kwento ng karanasan ng Sodoma at Gomorra yun eh. Na hindi na... Oo. Hindi, sabi kasi sa Luke The same 17:30. scenario. Hindi, sabi kasi sa Lucas 17:30. Ang pagdating ni Lord, tulad din. Nalibawan mo sa dalawang yun eh. Okay, bakit mo natin yung tulad dyan? Di ba? Ano? Lucas after 17:30, 28-29. 17, 28-29-30. Lucas. Lucas chapter, yan. Tingnan natin kung tama yung book ko. Hindi natin. 28, 29, 29? 30. 28, 29, 28. Yung ayaw ba kung tama? Tama. Tama. Ako, nangyari noong panahon ni Lot, ang mga tao nagsisisi. Sino din sabi niya eh? Ngunit ng araw na umalis sila. Sino din may sabi? Pulang-pula yung Biblia ko. Ganoon din ang mangyayari Yes, sa pagdating ng Panginoon. Ay, nang So, alam. may pagtakas, meron hindi. Dalawang tinuko eh. May pagtakas, mayroong protection. 17, 29. 28-29. But on the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So, it will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. The Son of Man is revealed. Na-reveal pa lang. Hindi pa kanawa. Yeah. Na-reveal pa lang. Revealed pa lang, no? On that day, the one who is on the housetop and whose goods are in the house must not go down to take them out. And likewise, the one who is in the field must not turn back. No? So, meron talagang pagtakas muna. Meron din naman pinuprotection na dalawa eh. Dahil Lucas, Noe, protection. The day of the Lord revealed. Muna. Pero natakil na natin ito eh. Ito connected dito sa Matthew 24 eh. Oh, pero Same ang storya eh. Sa kanila yun eh. Sa kanila. Oo, di ba? Sa kanila Pero pa rin eh. ibig sabihin, pwede naman nangyari. Oo. Is pwede naman na kahit kanila yun. Pwede No. naman natin kunin eh. Alam naman natin. So, nakatingin pa rin. Pwedeng proteksyonan ng Diyos ang tao at pwede rin naman itakas kasi meron din tayong dalawa. Okay. Bakit sa topic natin? Lalaki tayo dyan. Okay, so tuloy tayo. Ano nga? About Ezekiel chapter 9, verse 3 to 6. Sabi doon, Then the glory of the God of Israel went up from the cherub on which it had been to the threshold of the temple, and he called to the man clothed in linen, at whose loins was the writing case. The Lord said to him, Go through the midst of the city, even through the midst of the Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations which are being committed in its midst. Acts of sealing. Ha? Acts of sealing. Oh. Talagang, sinilyuhan mo na sila eh. Sinisinilyan. Put a mark on the foreheads of men. No? Kaya pagdating ng, yung 8 years of curse, Tagalog nga po ng Ezekiel chapter 9. Verse 3 to 5. Noon ang kalahatian ni Yahweh ay nasa paligid ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Okay. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng pelang lino At may panulat. at may panulat
Ewa. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem. Libutin. At lagyan mo ang tatak sa noo ang lahat ng nagdadalamhati. Oh. Dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig ko Revelation namin yun. niya. Oh, Revelation. di ba? Oh. Libutin mo, 9:36. di ba? Ang lungsod at lagyan mo ng tatak yung mga nagdadalamhati. Ibig sabihin, kasalukuyan nilang nararanasan ang tribulasyon, Yes. no? Nang utusan na lagyan ng tatak yung mga nag-groan. Hindi na alam yun, may tatak na sila, no? Diba? Nag-ano sila, no? Hindi na alam, may tatak na So, sila. dito, ano to, mid-trib. Parang mid-trib o ano, di ba? Kasalukuyan nagdadalamhati, tatatatakan eh. Oh, mid-say, no? Tapos, verse 5, but to the others, he said, in my hearing, go through the city after him and strike. Do not let your eye have pity and do not spare. Walang contradiction eh. Eh, walang, oh, di ba? Buo-buo. So, merong pa rin favor, ano? Favor sa mga nag-groan o mga nagdadalamhati Nagdadalamhati. because of their faith and belief through our Lord Jesus Christ. Parang panahon ng Qur'an din sa Egypt. Kita nyo, no? Nahirap na hirap sila, no? Basta malayan naman sila. May tatakan. Sa Exodus, merong exemption, ano? Paras din yun. Yung naniwala ka sa Exodus kasi yung naniwala eh. Yung hindi naniwala, wala. Ito yung plus factor. Things are sealed either to una, make them Unseasonable. inaccessible. Pangalawa, to confirm them. Here, the sense of confirmation is more suitable. Confirmation, ano. Yan pala yung purpose. This marks the elect of God as those to be protected from ominous threatenings. Ang hirap naman yung mag-words dito. Yung marks, this marks the elect. Basta nga po, 9, ano talata ito? Special. Ibig sabihin ng ominous, yung nakaambak, yung Future. yung andyan magaganap. Threat. Nakaambak. Ominous. Ganda. Tayo naman kasi, kahit na isip na titingin lang tayo, Nakakababakala. Nakakapangula po. Verse 4 tayo. Yun, ay lumabas ang verse 4, 144,000. Ano yung ibig sabihin nito? According to our manual, it is not statistical but a symbolic number. Symbol. Take note, Book of Revelation, more on symbolic yan. Opo. Mahirap yung siya, iyan ng literal. Opo. Okay. The great multitude, no man can number, can best be seen this way. 12 is the signature of the church. The 12 tribes and the 12 apostles multiplied by 1,000, the number of fullness. So, the tribe of Dan is not named. May pumasok na, no? Opo. We're not to understand this as true of the whole Jewish nation. It also reminds us that the tribes of Israel were the nucleus and root of the New Testament church. Parang ugat, yung tribe of Israel. Kaya yung tanong, but why is Dan the one that is missing? Probably because the Danites introduced false worship. Okay nga po kay Mikas. Yung Judges 8. Kay Mikas. Opo. Chapter 18. So, yun pala yung mga possible na dahilan kaya nawala. I-pray pala yung isa. Kasi dalawa yun, i-pray yung isa. So, those Jews who are of Israel but not true Israel are excluded. Hindi natin ang Israel niya.
So, Israelita, pero hindi tunay na Israel. Parang tayo, Israelita. mga Christians eh. Pwede ba? Wala tayong Pwede ba mga- mga Kristiyano pero hindi tunay na Kristiyano? Wala tayong mga ano eh. Parang hindi ganito. Basta nga Romans 2:28 to 29. Kunyari. Wala tayong magagawa. Sana wag tayo makita. Romans chapter 1 yun. 2 verse 28. 29. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kanuan o Yun. dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. No, hindi sa laman, no, hindi sa tulian, Opo. 'di ba? Tuloy kasi ano yun. Bagos yung puso at tuli. Kasi Yung nabagong buhay, Amen. 'di ba? mahirap talaga naman husgahan yun. Kaya sabi sa atin sa Matthew, huwag maghusga eh. Sa Romans, huwag maghusga eh. Sige. Okay, the book of Revelation can only be understood by those who pay attention to the Old Testament scripture. Meron May connectivity, 'di ba? Sa ang aklat ng Revelation daw po, maunawaan lang daw po natin, no? Kung bibigyan natin ng atensyon. Kaya nagsimula sa Old Testament, ano? false worship yung dalawa. Pray man sa kasi dyan. False worship. Okay. So, kanina si Dan. Pray naman. Ngayon, verse 5 hanggang verse 8, note 2 that Ephraim is omitted while Joseph is listed. Oo nga. O, observe niyo, no? Nawala si Ephraim, pero sa original, nandoon si Ephraim. Diba? Si Ephraim, di ba anak ni Joseph ito? Lahat. Ay, di. Ni, ano, Ni Abraham. hindi. Ni Jacob. Si Ephraim. Ah, Ephraim. Hindi naman anak ni Jacob to eh. Jacob to. Hindi naman anak ni Jacob si Ephraim, di ba? Ang anak ni Jacob si Joseph. Joseph. Okay. Kaya pa, si Ephraim ang pinalitan ni Joseph. Oo nga. Ano, baka anak sa panglabas to. Check nyo nga yung 12 tribes na Saan nakasulat yun? Israel, original. Tingnan natin sa Exodus. 12 tribes. Parang basa ko na, hindi ko lang matandaan. Meron talaga eh. Yung computer, pag pinili ko, lumalabas ano. Tayo, tayo natin maalala ko sa Exodus. Diba? Anak siya Chapter? Anak siya ni Joseph. Anak ni Joseph yan si Ephraim. Opo. Na anak ni Jacob. Ano ka kung lahat niya ako? Galing pa rin sa lahi ni Jacob. Siya ako kasi. Anak ni Joseph. Bali ako na. Pero sa... Asan ba yung 12 tribes na ano? Pinalit kay Dan. Anong talata? Paki-check nga Sa po. Exodus ba yun. yan? Kaya tayo Tama? pinalit. Tama ba? Kasi inay si Dan, ang pinalito ako. Si Ephraim yata yung... Parang Dahil ko nagawa ang man. malala ng Diyos. Yung 12 tribes ko, parang 29 12 po ata. tribes. 49, 29 po ata yun. 29. 29, chapter 29. Opo. 49, 28. 29. 49, Chapter 49. verse 28. Opo. Ikaw, last word Christian. And these are the 12 tribes of Israel. Ang sinabi ng kantang ama sa kanila. Ang pagkalain niya ang bawat isa ayon sa kanyang pagkakala. Reuben. Yung mga pangalan naman sa isudulang buwan. Ang dami. Bibi, Simos, and Bibi. Oh. Numbers 1 kaya. Numbers, 1. Ayan, chapter 1. verse 5. Oh, ito. 15. So, Tribe. okay, verse 5. These then are the names of the men who shall stand with you, Reuben,
Tapos si Simeon, tama ba? Ruben, Elisur, the son of Sheru. Simeon, Judah, Isakar, Zebulun, Benjamin, ano, Dan, Joseph, ano to yun, yung mga ano pa to? Hindi. Naphtali, Ano po yung Aser, sa chapter 48 ng Genesis, di ba binasbasan po ni Jacob si Jose? Mga basbas, meron din. Opo, sa 48, Genesis 48. Pinatawag ni Jacob ang kanyang mga Tapos anak si Ephraim pati si Manasseh binilang niya sa Ito ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo mga anak Genesis 48. 48. ang inyong ama ay sumandalin. Si Ruben Ito, ang yung aming ano. panganay na anak. Laging na. Ito po, verse 5. Verse 5. Ano po? Dalawa kasi anak niya. Nagawak daw pati nga ibibilang sa... Now, your two sons who were born to you in the land of Egypt before I came to you in Egypt are mine, Ephraim and Manasseh. Ephraim and Manasseh. Ano yun eh, Joseph. Opo, ni Joseph. Okay, tuloy natin dito. Dalawa na si Manas. Siyempre, imata kasi malas. Saan na ba tayo? Verse 5 to 8, ano? Opo. Sabi nga, why? Because the Ephraimite or Ephraimite, Micah, in Judges 18, first instituted the false worship, which was later passed on to the Danites. So, Kasama ko lang Oo, sa ano. nagsimula kay Ephraimites, yung false worship. Kay Manasseh. Tapos niyakap naman ng mga Danites, ng mga lahi ni Dan. Dalawa po pala. Dalawa sila na nawala. Ephraim. So again, note that Judah, who was fourth, is here first. O, di ba? Si Judah, pang-apat sa original na anak. No? Pangapat po yun. Pang-apat. Pinalingan ni Lord Jesus. Pero pagdating sa Revelation, una siya. Di ba? Nung inilarawan yung 12 tribes, siya na yung una. Na di parang siya yung panganay diyan. Pero Galing si Jesus sa ganun. Oo, si genealogy ni Judah. because yun nga yung pinakadahilan noon. Bakit? Because Jesus was from the tribe of Judah. No? Note that the tribe of Levi is demoted. Yung tribe of Levi, demoted. Bakit na naman? Because all believers are now prophets, priests, and kings. All believers, no? Meron pong So there remain, in other words, a basis in the original tribal setup. But there has also been a series of modifications. The principle is that in Christ, difference of birth and external privilege are abolished. Yung principle, in Christ. Galatians 3:29. Dalawang kaiwan yung tribo. Galatians 3:29. So sir, nakuha ko na yung kompletong 12, lupa. Magaling si Maita. Saan? Reuben, Reuben, ang panganay ni Jacob kay Leah. So, kompleto. Pangalawa, Simeon, ang ikalawang anak ni Jacob kay Leah. Si Ruben, Si Leah. tapos Simeon, Simeon. pangalawa. Pangatlo, Levi, Si ang Levi. tatlong anak ni Jacob at si Lee. Anong verse yan? Hindi, sir, itanong mo Rumeta. Rumeta. Pimeta ka na lang tanong. Judah, ang ika-apat na anak ni Jacob. Judah, pang-apat. Okay, panglima, Dan, ang anak ni Jacob at si Bilha. 6, Naphtali, Walang verse sa Bible. ang anak ni Jacob at saka ni Bilha. 7, Gad, ang anak ni Jacob at saka si Silpa. Ang dahil pang asawa ko. Ang katulong ni Leah.
8, Aser, ang anak ni Jacob at Silpa. 9, Isakar, ang ikalimang anak ni Jacob at si Leah. 10, Sibulun, ang ika-anim na anak ni Jacob at si Leah. 11, Jose, ang ikalabing isang anak ni Jacob at si Raquel, ang tribo ni Jose. 12, Benjamin, ang bunsong anak. Ika-12 ni Jacob kay Rachel. Oh. Dalawa. Saka na kasi, dalawang magkahiwalay na tribo yan. Nabuo. Kay Manasseh sa kay Manasseh at kay Ephraim. Ah. Galatians 3:29, Bishop. At kung kayo kay Kristo, kayo may binhi ni Abraham at ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Oh. Galatians. And 3:29. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants. So, Ando na ending. if you are belong to Christ, you are Abraham's descendants. Ano yung principle? The principle is not just all about biologically. Apo. By faith. Kung kayo'y kay Spiritual na, no? If you are belong to Christ, Yung lahi niya. Na-insert na tayo. then you are Abraham's descendants. Nagpagmana ng pangako. Kasi nga, Christ has redeemed us from the curse. So hindi na po batayan yung yung tinatawag na biological. Spiritual na tayo. Learn to stick tayo. We're saved by the grace. Kaya nakadugtong tayo doon. Minsan, hindi ba naman kasi, by grace na lang by grace eh. By faith naman eh, by faith din eh. Ah. By faith. Not just only Abraham's descendants, heirs according to the promise. Amen? Okay, so balik tayo. The book of Revelation can only be understood by those who pay attention to the Old Testament scriptures. Again, dito po. Note that Judah, who was fourth, is here first. Why? Because Jesus was from the tribe of Judah. Note that the tribe of Levi is demoted. Why? Because all believers are now prophets, priests, and kings. There remains, in other words, a basis in the original tribal setup, but there has also been a series of modification. Verses 9 to 17, heavenly glory is now presented as an added consolation. Verses 9 to 17. Ano yung ron? The vast multitude is not of the NT only. No? Hindi lamang po Sabi sa yung 29, NT only, no? Sabi sa 29, Genesis 13:16, Genesis 15:5, Numbers 13:10. this symbolism. Oh. Oh, ibig sabihin kasama pala ang mga Old Testament na mga persecuted. Basa nga po 13:16 ng Genesis. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also will be numbered. I will make your descendants as the dust of the earth, so that if anyone can number the dust of the earth, Abraham no? then your descendants can also be numbered. How about 15:5? And he took him outside and said, Now look towards the heaven and count the stars, if you are able to count them. And he said to him, So that shall your descendants be. Ginamit yung mga bituin. Okay. Katulad kay Abraham. So this symbolism is from the Feast of Tabernacles. Okay. Leviticus naman, Deuteronomy. Ano yan? 20-40. As people rejoice, page 101, andyan na kayo? As people rejoice, as Jesus rode through the streets of earthly Jerusalem, so now elect do in heavenly Zion. Okay? Zechariah 14:16.
No? Basa nga po. Sekaraya. 16, Bishop. Yes. 14:16. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo at upang ipamili ang mga kapistahan ng mga balat. Alak. Okay, verse 10 tayo ng Revelation, chapter 7. They are constrained to praise God greatly for His love and goodness and Christ for His atonement for them. Verse, Chapter 7, verse 10. Verse 11 to 12, sabi nga, if the angels sang at Christ's birth, now, how much more now? Diba? So, sa Revelation po, chapter 7, verse 11 to 12. And all the angels stood around the throne, the elders of the four living creatures, and fell on their faces before the throne of worship God, saying, Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Amen. So, mas lalo po yung tinatawag na kagalakan ng mga angels doon, ano? Kung meron pong tinatawag na pag-awit sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon. Di ba? In the book of Luke, ano? Tutuwa yung mga angels. At lalo raw rin po, sabi ko, if there is rejoicing at the conversion of one sinner, how much more at the great final peace of tabernacles? Di ba? Kung meron daw isang kaluluwa na nagbalik loob, merong tinatawag na rejoicing in heaven. So establish ko lang, Bishop, confirm na ba yun? Ayon dito sa sinabi ng writer, na ang tinutukoy dito na 144,000 ay mga people from the past, hindi people in the future. Yung 144,000. Yung 1 to 7. Kasi ang sabi dito, maintindihan mo lang itong Revelation pag nirelate mo sa Old Testament. So ito yung tinutukoy dito, mga Old Testament people ito. Included ang ang not just only New Testament, but included ang Old Testament saints. All Yung nations, mga persecuted during that time. all nations, Oh. of all nations, tribes, people in tongues, a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, tribes. Iba ba to? Iba to. Ang tribes, peoples, ibang tao to. Kasi Tama. ibang nation na to. So, separate itong verse 9. Opo, 17. Kumbaga Gentiles na to. Tama. After this, I saw a vast crowd. Tama. Vast crowd na lang ang Opo. description eh. Oh. No? So, too great to count. Galing sa iba't ibang bansa. Mga Gentiles to. Pero yung 144,000, kasi kaya ko talaga... Sa 144,000, naklaro din symbolic. natin to. Dahil ang intindi dito, mga tao to sa future na pipiliin, tatatakan pa lang. Pero, ayon sa writer, maintindihan lang natin to kapag nirelate natin sa Old Testament. Kaya marami tayong Old Testament verses na pinalikan. Kasi sinasabi ng writer, yan ay mga Old Testament saints yan. Hindi yan future saints, future Israel. Hindi ito future Israel. Kasi ang nakagisa nating alam, ang alam natin, ito ay future Future, Israel. di ba? Oo. So, di ba yung Heroes of Faith in chapter 11 ng Hebrew. Yun ay quoting and quoting sa Old Testament ng mga na persecute. So, Kaya tayo marami tayong alam ngayon na mali. na-open up yung Okay, verse 14. This praise, yung praise na the great revelation, we understand to be what Jesus spoke in Matthew 24:21.
he said nothing comparable had ever happened before, and nothing comparable to it would ever happen again. That is why he called it the Great Tribulation. Hindi pa rin nangyari noon. Nung panahon lang na yon. At wala na rin mangyayari na katulad ng darating na panahon. Kaya tinawag na Great Tribulation. So yung Great Tribulation, Oo. So, ano mga nangyari noon? The oppression of the church by the world powers. Starting point and central concern of this book. We see the church as it was in the Jewish nation, which had been in custodian for centuries, here as shattered and broken as respects its Old Testament form. Next, but here everything still wears much of general character. The final catastrophe is only very partly or somewhat described by the profound silence of the lately so noisy world. All bears that impress of a prelude to a general plan which is afterward to be followed by further development. The opening of the sixth seal brought John to the very verge of the promised desolation, and we might naturally suppose that the seventh seal or seventh would usher in the ultimate description of the end, but it issues in the vision of the seven trumpets, which traverses the same event again, with an awesome portrayal of the signs, wonders, and terrors as indicated by the symbols of the sixth seal. This is similar to going over the same prophetic ground in the visions of Daniel. Ayan? Gimana sa Pilipinas? Chapter 8. So, tinutukoy nyo dyan ay Old Testament pa din. Old Testament pa rin pala. So, ayan ang chapter 7, ano? So, kumbaga, pinakita kay John sa island of Patmos yung mga nakakaan. Ngayon, alin parte doon sa Revelation ang still to come? Oo nga, kasi meron, di ba, merong yung things that had happened. Opo. So, No, 190, things yun yung nakalagay. currently happen. Kapag isulat mo, papakita niya yung mga nangyari, mga nakasalukuyang nangyayari, at yung mga mangyayari sa inaharap. Mangyayari pa. O alin dito yung mga mangyayari sa naharap? Kung ito yung sinasabi ng writer na Old Testament. mga nangyari na to, Oo. so kumbaga yung chapter 7, mga nangyari na, So, ano yan, hindi kasama, halimbawa sa Great Tribulation, hindi kasama yung seeker, like for example, yung mga ganun. Yung mga binuhusan ng gasolina dahil sa pananampalataya, sinunog. Yung mga ganun, yung mga na-persecute, no? Yung iba, pinugutan nga ng ulo. Sa India, dami mga ganyan, dami mga, sa Russia, sa China. Sa India. So, hindi pa kasama o sila yung kasi meron doon, wait lang muna kasi nag-umihingi na ng hato lang ang mga tao, ng mga na-persecute. Sabi niya, wait until na mapuno, na mapugutan din ang ulo na katulad nyo. May mga ganun. Sabagay, Hindi kaya kasama nyo sila, yung mga na-persecute na yun. bakit chapter 7 pa lang naman binabasa? Kaya chapter 7, haba pa nito Baka pinag-usapan natin. mamaya meron pa tayo mabasa na. Pero palapit na tayo sa Hindi, 7 katotohanan. pa lang ito eh. Chapter 8 na kaso. Alam mo, pagdating sa 8, 9, 10, okay, verse 10. so kung yung 7, yun yung mga nangyari. Kasi sabi sa 1, chapter Revelation 1:19, Okay. kaya isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon, at ang mangyayari pa pagkatapos. So dalawa. Yung isang Tatlong bahagi, tatlong tenses, Yung Isang nangyayari noon, isang yung linggo, kasalukuyan nangyayari, isang- at yung mangyayari pa. 1, 2, 3. Kaya yun lang yung Past, tanong, present, saan tayo future. nandoon ngayon? Ayun nga, Yung natin yung maintindihan. generation natin, Oo, kung tama ba yung pre-trib, alis yan ang
Tama. Past present. Ako dito, tingin ko, dito sa ano. Kasi very convenient isipin yung pre-trip. Eh, save na tayo. Wala na tayong kailangan pagkata. Pero habang Kailangan inaaral si natin, Lord. nawawala yung pre-trip na Opo. mindset eh. Oh, pero siyempre, ako, personal, gusto ko pre-trip. Maski ako po. Hindi na bang ayaw ng ano, di ba? Sa dami ng... sa dami ng mga... Basta ako, Kung gusto hindi ka na akalang dadating na. Pero hindi habang naman inaaral yan. mo, parang ano eh, no? Nagmi-meet. Nabubura yung, Parang yung ano, nag-iingat tayo. stand up pre-trip. Meron tayong ginagawa. Okay lang. Basta ako kung anong time. Pero- ako naniniwala. ako. Kahit na mid-trip ka pa, nasa post-trip ka pa, kahit may tribulation, nakita natin yung protection ng Panginoon. Selyado Ako, na eh. Oo, selyado Wala eh. akong problema doon. Ako, kung tama itong paliwanag ni writer, at ito talaga yung ano doon, na kinonvince ko lang sarili ko na post-trip ako. Kasi ang ideya ko doon, kasi pre-tribber talaga ako mula bata. Eh. Nung ito'y binasa ko itong Revelation sa Matthew 3. Trip naman Hindi, karamihan. parang post-trip talaga eh. Nag-mid-trip pa nga ako. Sabi, teka muna, may cloud sa mid-trip eh. May gray area. Sa post-trip, malinaw. Dahil si Jesus Christ mismo. Sabihin natin, nagkamali dyan si John ng kanyang pagsasalarawan. Kasi sinusulat lang ni John. Ang pinaka hindi magkakamali, si Jesus sa Matthew 24. Pagkatapos nito, saka darating siya, malinaw yun eh. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng kapighatian, ng tribulation, saka siya darating, di post-trib yun. So, magkamali man tayo ng interpretasyon sa iba, hindi ako magkakamali. Interpretin si Kasi Jesus. ang importante, Ngayon, ang sa akin na lang ngayon, kinumbinsi ko sarili ko na sakaling nagkamali ako ng paniniwala sa post-trib at na-rapture ako ng before the second na pre-trib, ay salamat. Opo. Kasi, Kaysa doon sa nangyaring umaasa-asa ka ng pre-trib, po. Tapos bigla, naranasan mo. nasa tribulation na tayo. Opo. Disappointed ka ngayon. Oh, yung verse 29 eh, sabi nun, ng 24 ng Matthew. But immediately after the tribulation of those days, after pagtapos ng tribulation sa panahon na yon, the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will fall from the sky and the powers of the heavens will be shaken. And then, the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see, the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. Si Jesus, makita mo, books na ito, ang Revelation. pagkakakilala mo kay Jesus, Di ba sa nagsalita siya, pre-trip? Basta ako, basta importante pag nagsalita si Lord, kadalasan figurative. Masyadong makalinhaga. Pero sa verse na yan, hindi yan talinhaga. Direct. face to face yun eh. Nilinaw niya. Hindi siya naglalarawan niya. Eh, yung revelation, puro symbolic yun. Tapos i-interpretin natin. Kaya delikado. Wala namang problema. Basta ang problema doon eh, marami naman tayong, hindi tayo napipiro ba? Kumbaga, Lord, ready ako sa ano mo. Ready ano, ako sa ano, revelation, ano, ha? basta Pero hindi pag tayo- kinuha mo akong maaga, Hindi tayo nakakandado. Kasi pangit ito Kaya, nakakandado, diba? habang nag-aaral tayo, meron tayo mga daladalang mga doktrina before. Opo, na ano. Pag nag-aaral ka na, nababago na nagkakaroon ng linaw o ano man ang magiging stand natin. Opo. Kung paano ito- Dami mga talata na pinanghawakan natin nung araw. Yes. Di ba? Chapter 1 kasi, mapala na nagbabasa. Oo. Kaya mahalaga yung Si Jesus aral. ito eh, hindi naman ito, ano eh. So ako mas importante sa akin, what the Bible say, maliteral man yan, my spiritual, yan ako. Wala akong makakuha eh, yan ako. Kasi ang paniniwala ko sa mundo, tatlo eh. Historical, Sige. spiritual, and physical. Pray tayo. Pastor Frederick, close us in prayer. Kahit mo na lang ito.
Panginoon, tunay nga Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin upang kami ay malinawan sa iyong mga salita. Salamat po Lord dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng katalinuhan para maintindihan, Panginoon, yung bawat nilalaman, Panginoon, ng iyong mensahe. At salamat din po, Panginoon, sa taong ginagamit mo, Lord, para kami ay turuan. Lubos nga, Panginoon, na napakabuti mo sa iyong mga anak. Kaya Lord, ano man po yung bagay na napag-aaralan namin, Panginoon, nawa hindi po ito masayang, kundi ma-i-apply po namin, Panginoon, at maituro rin po sa iba. At gamitin mo kami bilang instrumento mo, Lord God, para maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat po dahil